Ang liwanag ng araw ay dahan-dahang sumilip sa mga ulap, nagbigay ng isang tahimik at mapayapang kapaligiran. Ang malamlam na hangin ay humaplos sa mga palayan na puno ng ginintuang mga uhay, at ang mga puno sa nayon ay sumayaw na parang nagbabayad galang. Ang mga ibon ay umaawit mula sa malayo, tulad ng isang bati sa umaga para sa lahat. Si Juan Tamad ay nakahiga sa ilalim ng isang matandang puno ng mangga. Nakapikit ang mata at nakatukod ang mga kamay sa likod ng kanyang ulo, may ngiti sa labi. Habang ang iba sa nayon ay nagmamadaling simulan ang kanilang mga gawain, mula sa magsasakang nag-aararo ng bukirin hanggang sa mga nanay na nag-aalaga ng mga anak, si Juan ay nanatiling nakahiga. Walang pagmamadali, walang pagmamadali. Tinawag siya ng mga tao bilang tamad dahil lagi siyang nag-iwas sa trabaho. Nakahiga lamang sa ilalim ng puno at tinitingnan ang langit. Hindi tamad si Juan. Siya ay hindi naniniwala na ang buhay ay laging kailangang sumunod sa mabilis na ritmo. Naniniwala siya na sa isang abalang mundo, ang pinakamahalaga ay malaman kung kailan magtatrabaho at kailan magpapahinga. Ang ina ni Juan, tulad ng iba pang mga tao sa nayon, ay laging nag-aalala dahil sa kanyang ugali. Hindi niya maintindihan kung bakit ang kanyang anak na lalaki ay gumugol ng buong araw na nakahiga at walang ginagawa. Tuwing makikita niya si Juan na nakahiga sa ilalim ng puno, lagi niyang pinapayuhan siya. Juan, kailangan mong tumulong sa akin sa pag-aani ng palay. Hindi pwedeng maghapon ka lang ganyan. Si Juan ay ngumiti at dahan-dahang sumagot. Ina, kailangan ko lang ng kaunting oras para mag-isip. Lahat ay magiging ayos. Hindi niya pakiramdam na kailangang magpaliwanag ng marami dahil ang ginagawa niya ngayon ay simpleng pagpapahalaga sa mga tahimik na sandali ng buhay. Bawat umaga, si Juan ay gumigising ng walang pagmamadali, simpleng nakahiga at pinagmamasdan ang langit, nararamdaman ang bawat hinga ng hangin. Habang ang iba ay nagsimula na sa kanilang masisipag na gawain, siya naman ay natutuklasan ang katahimikan sa pagiging mabagal sa pagtingin sa buhay sa ibang anggulo. Ang buhay ni Juan ay naging paksa ng usapan ng iba, hindi dahil siya ay tamad, kundi dahil siya ay namumuhay ng naiiba. Ang mga tao sa nayon ay tinitingnan siya at binabatikos, sinasabing wala siyang layunin o ideal sa buhay. Ngunit si Juan ay hindi nagmamalasakit. Alam niya na hindi lahat ay maunawaan ang kanyang estilo ng pamumuhay. Bawat isa ay may sariling paraan upang matagpuan ang kapayapaan. Patuloy ang buhay sa nayon tulad ng mga nakaraang araw. Ang mga tao ay abala sa kanilang mga gawain, habang si Juan ay nakahiga lamang doon, paminsang ngumingiti at tinitingnan ang mga ulap sa langit. Gaya ng mga araw bago, wala siyang pagmamadali. Isang araw, habang si Juan ay nakahiga sa ilalim ng puno, dumaan ang kanyang ina. Nakita niya si Juan at muling nagsalita na may kabalisahan sa boses. Juan, nakahiga ka na naman? Kailangan mong tumulong sa akin sa pag-aani ng palay bago ka magpahinga. Dahan-dahang itinaas ni Juan ang kanyang ulo at ngumiti sa kanyang ina. Ina, wala namang masama. Lahat ay magiging ayos. Kailangan ko lang ng kaunting oras upang magpahinga at mag-relax ang aking isipan. Hindi naintindihan ng ina ni Juan. Iniisip niyang nasasayang lang ang oras ng kanyang anak. Ngunit si Juan ay may ibang pananaw. Ramdam niya na ang katahimikan sa puso ang pinakamahalaga at minsan ay hindi kailangan magtrabaho kundi magpahinga para makapag-recharge at maging handa sa mga mahalagang bagay sa hinaharap. Ang kwento ni Juan Tamad ay kumalat sa buong nayon. Tinawag siyang Tamad, ngunit hindi nila naintindihan na ito ay isang pangalan lamang. At ang tunay na Juan ay isang tao na namumuhay ng tahimik at kontento. Hindi siya nagtatrabaho tulad ng iba, ngunit palagi niyang natatagpuan ang kaginhawaan at kasiyahan sa mga tahimik na sandali. At kahit na anong tawag ang ibigay sa kanya, patuloy pa rin si Juan sa pamumuhay ayon sa kanyang paraan. Hindi dahil gusto niyang magpakitang gilas, kundi dahil ito lang ang paraan upang maging totoo sa sarili. Kinabukasan, naging mas masigla ang kapaligiran sa nayon kumpara sa mga nakaraang araw. Nakatayo ang punong barangay sa gitna ng plaza, kung saan nagtipon-tipon ang mga tao upang sumali sa isang paligsahan.
Hindi ito isang paligsahan ng lakas o bilis, kundi isang hamon ng katalinuhan at pagkamalihain. Ang mga kalahok ay harap sa mga sitwasyong mangailangan ng kasanayan at kakayahan sa paglutas ng mga problema sa isang matalinong paraan. Pinagmamasdan ng punong barangay ang mga tao at huminto siya sa tabi ni Juan na nakahiga sa ilalim ng puno ng mangga na walang pakialam sa kaganapan. Ngumiti siya at nagsalita. Itinuro si Juan. Bukasan ng araw, magkakaroon tayo ng isang malaking paligsahan sa nayon. Hindi ito tungkol sa lakas o bilis, kundi tungkol sa katalinuhan at pagkamalihain. Nais kong sumali si Juan dahil naniniwala ako na makaakita siya ng mga hindi inaasahang solusyon. Lumingon ang lahat sa nayon kay Juan na puno ng pagtataka. Walang nakakaintindi kung bakit inanyayahan ng punong barangay ang isang tao na palaging mabagal at walang pagmamadali tulad ni Juan na sumali sa paligsahan. Ngunit si Juan ay numiti lang, hindi alintana ang mga tingin ng iba. Mukhang interesante ang paligsahan na ito. Sasali ako, ngunit hindi ko ito gagawin para manalo. Gusto ko lang subukan kung makakatulong ang pagiging kalmado sa paglutas ng mga problemang ito nang hindi nagmamadali. Nagtinginan ang mga tao sa nayon, hindi nila kayang paniwalaan na magagawa ni Juan ang anuman sa paligsahan. Ngunit hindi alintana ni Juan ang mga opinyon nila. Sumali siya dahil sa isang dahilan, upang patunayan na minsan, ang pasensya at malalim na pag-iisip ang susi sa paglutas ng problema. Kinabukasan, opisyal nang nagsimula ang paligsahan. Ang lahat sa nayon ay sabik na sumali, bawat isa ay may kanya-kanyang estratehiya. Ang unang kalahok ay binigyan ng misyon na kumuha ng prutas mula sa isang garapon na may napakakitid na bibig. Sinubukan ng iba't ibang paraan, gumamit ng pamalo, magila ng lubid, ngunit hindi rin ito nagtagumpay. Masikip ang garapon at ang paggamit ng lakas ay nauwi lang sa pagkapagod ng walang resulta. Pagdating sa pagkakataon ni Juan, hindi siya nagmamadali. Tumayo siya ng tahimik, minamasdan ang garapon ng ilang segundo at pagkatapos ay lumapit. Hindi siya agad humawak sa garapon, kundi tumayo lang siya doon at nag-isip ng mabuti. Pagkatapos ng ilang minuto, dahan-dahan niyang kinuha ang isang mangkok at nagsimulang magbuhos ng tubig sa garapon. Unti-unting lumutang ang prutas at madali niyang nakuha ito nang hindi sinisira ang garapon. Lahat ng tao sa paligid ay nagulat. Nakatayo sila, hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Bakit hindi nila naisip ang simpleng solusyon na ito? Ang ilan ay nahihiya dahil naghirap sila ng sobra, ngunit hindi nagtagumpay, habang si Juan ay ginawa ito ng simple at mahinahon. Lahat. Juan, paano mo naisip ang paraang ito? Napakadaling gawin ngunit epektibo. Bakit hindi namin naisip? Joe umingitivan. Minsan, kailangan lang ng konting pasensya at maingat na pag-iisip. Hindi laging ang pagmamadali ang pinakamainam na solusyon. Ang simpleng sagot ni Juan ay nagpasimula ng pagbabago sa pananaw ng mga tao. Napagtanto nila na minsan, ang mga simpleng solusyon ay ang pinakamagandang solusyon at hindi laging ang pagmamadali ang makakapagbigay ng tamang resulta. Nagpatuloy ang paligsahan sa isa pang hamon. Paano tatawid sa isang ilog nang hindi mababasa at hindi gagamit ng bangka o tulay? Sinubukan ng ilang kalahok na Itali ang mga sanga upang makagawa ng pansamantalang tulay, ngunit ito'y lumubog kapag may tumawid. Ang iba naman ay gumamit ng ibang materyales, ngunit hindi pa rin nila nalamangan ang ilog ng hindi mababasa. Habang ang iba ay abala sa paghahanap ng solusyon, si Juan ay tahimik na nakatayo at minamasdan ang paligid. Nakita niya ang isang matandang lalaki sa nayon na nag-aalaga ng isang baka at tinawid ito sa ilog ng walang anumang problema. Lumapit si Juan at mahinahong nagtanong sa matanda. Juan, pwede ko bang hiramin ang iyong baka? Gusto ko sanang subukang tumawid sa ilog. Matanda, oo, Juan, pero mag-ingat ka. Sumakay si Juan sa baka at dahan-dahan tumawid sa ilog ng hindi nababasa. Ang lahat ng tao ay nakatayo at tinitingnan siya, hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Hindi nagmamadali si Juan, hinayaan lang niyang dumaan ang baka ng kalmado. Nang makarating siya sa kabila ng ilog, nagsimulang pumalakpak ang mga tao. Lahat. Juan,
Paano mo naisip ang paraang ito? Ang talino mo. Minsan, hindi mo na kailangan ng komplikadong paraan. Kailangan lang tumingin sa paligid at gamitin ang mga bagay na mayroon ka. Nagtapos ang paligsahan at hindi maipagkaila ng lahat na si Juan ang nanalo. Hindi dahil mabilis niyang natapos ang lahat ng gawain, kundi dahil mayroon siyang kakayahang mag-isip, mag-obserba, at manatiling kalmado sa harap ng anumang sitwasyon. Napatunayan niyang sa buhay, hindi laging ang pagmamadali ang nagbibigay ng pinakamahusay na resulta. Minsan, kailangan lang ng pasensya at maingat na pag-iisip upang madaling malutas ang mga problema. Punong barangay, pumalakpak, malakas na tumawa. Juan, ngayon ay pinakita mo sa amin na hindi laging ang pagmamadali ang solusyon. Itinuro mo sa amin na ang kalmado at pagkamalihay ng susi. Salamat. Tumayo ang lahat ng tao sa nayon at pumalakpak. Hindi na nila tinuturing si Juan bilang tamad, kundi isang tao na may talino, kalmado at malikhain. Ngumiti si Juan ng mahinahon, hindi na kailangang magsalita pa. Alam niyang ang kanyang paraan ng pamumuhay ay sapat na upang maintindihan at matutunan ito ng iba. Pagkatapos ng paligsahan, tila nagbago ang pananaw ng mga tao sa nayon mula sa pagdududa patungo sa paghanga. Walang nakakaalam na si Juan, na dati nilang itinuturing na tamad, ay kayang lutasin ang mga problema gamit ang pasensya at katalinuhan. Gayunpaman, nanatili pa rin ang kalmado ni Juan, hindi binago ang kanyang paraan ng pamumuhay. Hindi siya sumali sa paligsahan upang magpatunay ng anuman, kundi para lang gawin ang sa tingin niya ay tama. Alam niya na minsan, hindi kailangang magmadali, kundi ang pasensya at masusing pag-iisip ang magdadala ng pinakamahusay na resulta. Hindi lang nabago ni Juan ang kanyang sarili, kundi pati na rin ang mga tao sa paligid niya. Isang araw, isang grupo ng mga kabataan sa nayon ang nagpunta sa kanya. Narinig nila ang tungkol sa paraan ng paglutas ni Juan sa mga hamon sa paligsahan at nais nilang matutunan ito mula sa kanya. Juan, ang galing mo kahapon. Pwede mo bang ituro sa amin kung paano mag-isip tulad mo? Tanong ng isa sa mga kabataan. Ngumiti si Juan ng mahinahon at tinala sila sa kanyang hardin, kung saan siya ay naglalaan ng oras upang mag-alaga ng mga halaman araw-araw. Minsan, sa trabaho o sa buhay, hindi kailangan magmadali. Tumingin lang sa paligid, hanapin ang pinakamadaling paraan. Iyon ang ginagawa ko. Kapag nagtatrabaho, huwag magmadali. I-enjoy mo ang bawat sandali. Gawin ang bawat bagay ng may pasensya, mas madali mong mararamdaman, paliwanag ni Juan. Ang mga kabataan ay nakinig at nagsimulang maramdaman ang kalmado sa mga salita ni Juan. Napagtanto nila na kadalasan, sobra silang nababahala sa kanilang mga gawain na hindi nila napapansin kung ano ang nangyayari sa paligid nila at tanging ang layunin lamang ang iniisip. Lagi naming iniisip na kailangang magmadali para magtagumpay. Pero ngayon, naiintindihan ko, baka ang pasensya ay isang paraan din ng tagumpay. Sabi ng isa sa mga kabataan. Habang abala pa rin ang mga tao sa kanilang trabaho at buhay, hindi kailanman nagmamadali si Juan. Patuloy siyang tumutulong sa kanyang ina at sa mga tao sa paligid niya sa paraang mahinahon at epektibo. Isang umaga, nang tawagin siya ng kanyang ina, agad siyang tumulong sa pagdadala ng mga gamit papuntang pamilihan. Patuloy nag-aalala ang ina ni Juan sa kanyang ugali, ngunit sa pagkakataong ito, nagsimula na niyang makita ang pagbabago sa pananaw ni Juan. Talaga bang nais mong tulungan ako, anak? Alam mo namang hindi ko gusto na ikaw ay magtrabaho ng masyado, sabi ng ina ni Juan. Ngumiti si Juan, hindi na nagsalita. Ginagawa ko ito para sa iyo, hindi dahil sa bilis o bagal. Minsan, ang pagtulong ay isang paraan upang gawing mas madali ang lahat. Magkasama nilang dinala ang mga basket ng gamit sa pamilihan. Bawat hakbang ay hindi nagmamadali at bawat sandali ay tinatamasa. Hindi lamang tinulungan ni Juan ang kanyang ina, kundi pati na rin ang buong komunidad sa simpleng paraan ngunit epektibong paraan. Araw-araw, hindi lang binago ni Juan ang kanyang sarili, kundi pati na rin ang mga tao sa paligid niya. Isang araw, isang batang lalaki na nagngangalang Isko na laging abala sa kanyang pag-aaral at mga gawaing bahay, ay nagpunta kay Juan. Juan,
Maari mo ba akong turuan kung paano mamuhay tulad mo? Lagi akong nakakaramdam ng matinding stress sa lahat ng mga bagay na kailangan kong gawin at palaging nagmamadali. Paano ko ba matututunan ang pamumuhay ng kalmado tulad mo? Tanong ni Isko. Ngumiti si Juan at tinitigan si Isko. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pangunawa. Kailangan mong matutunan kung kailan dapat huminto at kung kailan dapat kumilos. Huwag lamang tumingin sa unahan. Minsan, kailangan mong tumingin sa paligid at maramdaman kung ano ang nangyayari sa paligid mo. Mamuhay ng dahan-dahan, hakbang-hakbang, at unti-unti ay gaganda ang lahat. Nag-isip si Isko tungkol sa mga sinabi ni Juan at nagsimula siyang magsanay ng bagong paraan ng pamumuhay. Hindi na niya naramdaman ang pressure na gawin ang lahat ng bagay-bagay agad-agad at natutunan niyang magpahinga at obserbahan ang mga nangyayari sa paligid. Sa nayon, araw-araw, makikita si Juan na nagtatrabaho ng may kalmado na hindi kayang ipaliwanag ng iba. Hindi siya nagmamadali, ngunit lagi niyang natatapos ang mga gawain ng epektibo. Isang araw, muli niyang nahanap ang punong barangay na nais siyang tumulong sa isang malaking proyekto para sa nayon. Ang pagtatayo ng isang bagong lugar na may mga halaman kung saan maaring magpahinga at mag-relax ang mga tao. Juan, narinig ko na marami kang natulungan sa nayon sa pamamagitan ng iyong pamumuhay ng kalmado at pagkamalihain. Ngayon, kailangan kita upang matulungan kaming magtayo ng isang hardin para sa buong nayon, sabi ng punong barangay. Tumango si Juan, hindi nagsalita. Sige, ngunit hindi ko ito gagawin ng minamadali. Gagawin natin ito hakbang-hakbang, unti-unti. Kung maghihintay tayo, magiging maganda ang lahat. Sinimulan ni Juan ang proyekto. Nagsimula siya ng masusing nagtatrabaho, hindi nagmamadali, hindi magulo. Unti-unting lumitaw ang hardin at ang mga tao sa nayon ay nagsimulang mapansin na ang kalmado ni Juan ay hindi lamang isang estilo ng pamumuhay, kundi isang paraan ng pagtulong sa lahat na gawing mas madali ang mga bagay. Dahan-dahang nagbago ang buong nayon. Nagsimula nilang matutunan ang pamumuhay ng kalmado, mas pasensyoso, at hindi na nila naramdaman na kailangang magmadali sa lahat ng bagay. Ang bawat isa ay nagsimulang tumingin sa buhay mula sa ibang perspektibo, tulad ni Juan, at napagtanto nilang minsan, kailangan lang tumigil, obserbahan, at tangkilikin ang buhay, at magiging mas madali ang lahat. Tigsahan at ang mga pagbabago sa nayon. Hindi lamang naging iba ang pananaw ng mga tao kay Juan, kundi nagsimula rin siyang maging inspirasyon para sa mga tao sa kanyang paligid. Unti-unting napagtanto ng mga tao na ang pagiging kalmado at matyaga ni Juan ay hindi tamadness, kundi isang mahulay at epektibong pamumuhay. Isang araw, dumaan ang punong bayan kay Juan, matapos ang mga pagkakataon na nakita ang kanyang katalinuhan at pagiging malikhain sa paligsahan. Napansin ng punong bayan na si Juan ay mayroong malaking maitutulong sa nayon. Hindi lamang sa pamamagitan ng maliliit na hakbang kundi sa pamamagitan ng malalim na pag-iisip. Nais ng punong bayan na tulungan siya sa pagpapalago ng nayon upang maging mas masagana. Punong bayan. 1. Matagal ko nang iniisip ang mga nagawa mo sa paligsahan. Nakita ko na hindi lang ikaw may talino, kundi may kakayahan ka ring baguhin ang pananaw ng iba. Sa pagkakataong ito, nais ko sanang tulungan mo kami sa paggawa ng isang hardin para sa buong nayon, kung saan ang lahat ay maaring magpahinga at maramdaman ang kapayapaan. Pagkarinig nito, ngumiti lang si Juan at tumango. Hindi niya kailangang mag-isip pa dahil alam niyang ito na ang pagkakataon upang ipakita ang kanyang pinaniniwalaan. Ang pagkakaroon ng pasensya at kalmado ay makakapagbigay ng malalaking pagbabago. Sige po. Pero sa tingin ko, upang magawa natin ito, kailangan nating magtulungan ng paunti-unti, hakbang-hakbang. Hindi tayo dapat magmadali. Ang mga tao sa nayon, bagamat nagbago na ang kanilang pananaw kay Juan, ay hindi makapaniwala na isang hardin ay mabubuo gamit lamang ang pasensya at tamang pag-iisip. Ngunit nang makita nilang nagsimula na magtrabaho si Juan, unti-unti nilang naisip na may espesyal na paraan si Juan para magawa ang lahat ng bagay. Hindi nagmamadali si Juan sa paggawa.
Araw-araw, nagsisimula siya sa maliliit na hakbang, mula sa pag-aalaga sa bawat halaman at lupa, hanggang sa paglikha ng isang lugar na magbibigay ng kapayapaan para sa buong komunidad. Ibinabahagi niya sa mga tao sa paligid ang paraan ng pamumuhay ng mabagal at ang paghanap ng kapayapaan sa mga simpleng bagay. Habang nagpapatuloy ang paggawa ng hardin, hindi lang tinulungan ni Juan ang mga tao na magtrabaho, kundi tinulungan din silang baguhin ang kanilang pananaw sa buhay. Hindi siya nagmamadali sa lahat ng bagay. Bagkus palagi niyang hinihikayat ang mga tao na gawin ang bawat gawain ng may malinaw na pag-iisip, pasensya, at maingat na pagsusuri. Unti-unti, natutunan ng mga tao na kapag hindi nagmamadali, ang lahat ng bagay ay nagiging mas magaan. Mga tao, laging iniisip namin na kailangan magmadali para magtagumpay. Pero ngayon, naiintindihan namin na minsan, kailangan lang ng pasensya at hakbang-hakbang, lahat ay magiging mas madali. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nabuo ang hardin, hindi lamang isang lugar ng pagpapahinga, kundi isang simbolo ng koneksyon at kapayapaan. Ang isang hardin na hindi lamang puno ng mga halaman, kundi puno rin ng mga aral tungkol sa tamang pamumuhay at paggawa. Isang hapon, nang malapit nang matapos ang hardin, muling nagkita ang punong bayan at si Juan. Punong bayan, sinabi kay Juan, "Maraming salamat sa iyo, Juan. Ang hardin na ito ay hindi lang isang maganda at tahimik na lugar, kundi isang simbolo ng pamumuhay na iyong naipakita sa amin. Tinuruan mo kami na minsan, ang pagtrabaho ng mabagal at may malalim na pag-iisip ay magdadala ng magagandang resulta." Ngumiti lang si Juan at hindi nagsalita. Hindi na niya kailangang tanggapin ang papuri dahil alam niyang ang tunay na gantimpala ay ang pagbabago sa buong nayon. Hindi lang natutunan ng mga tao sa nayon kung paano magtrabaho ng mabagal, kundi natutunan nila ring pahalagahan ang bawat sandali at ang bawat hakbang sa buhay. Juan, nagsasalita sa isang grupo ng kabataan na nagtatanim sa hardin. Hindi palaging kailangan magmadali. Gawin ito hakbang-hakbang at makikita mong ang lahat ng bagay ay magiging mas madali. Bawat maliit na gawain ay may kahulugan kapag ginagawa ito ng may kalmado at pasensya. Sa bawat salita at bawat hakbang, hindi lang binago ni Juan ang kanyang buhay, kundi nagbigay siya ng inspirasyon sa iba. Tinulungan silang makahanap ng kapayapaan sa kanilang buhay, kahit na sa mga maliliit na bagay. Ang kwento ni Juan ay hindi na lang tungkol sa isang tao na mabagal magtrabaho, kundi tungkol sa isang tao na may kakayahang magtulungan at magtulungan ang iba gamit ang tunay na mga halaga sa buhay. Ang kwento niya ay naging isang mahalagang aral para sa lahat ng nais mamuhay ng payapa at makulay. Pagkatapos ng paligsahan at mga pagbabago sa nayon, nagsimulang mapansin ni Juan na maari pa niyang matulungan ang komunidad sa pamamagitan ng pagbuo ng isang espasyo kung saan ang mga tao ay makakahanap ng kapayapaan. Ang hardin na nais niyang itayo ay hindi lamang magiging lugar para magpahinga ang mga tao, kundi isang lugar kung saan sila ay matututo at mararamdaman ang katahimikan, isang bagay na natuklasan at isinabuhay ni Juan sa buong buhay niya. Isang umaga, sinimulan ni Juan ang kanyang plano. Hindi siya nagmamadali, ginagawa niya ang bawat hakbang ng mahinahon. Nang marinig ng mga tao sa nayon ang tungkol sa plano, naging mausisa sila. Ang ilan ay nagkaroon ng pag-alinlangan dahil hindi nila maintindihan kung paano magiging makikinabang ang buong nayon mula sa isang hardin. Ngunit naniniwala si Juan na ang lahat ng bagay ay nangangailangan ng oras at bawat hakbang. Kahit na maliit ay may halaga. Juan, nabi sa punong barangay. Magsisimula ako sa mga simpleng bagay. Kailangan nating magtayo ng isang espasyo kung saan maaring magpahinga ang mga tao, ngunit hindi magmamadali. Hindi natin kailangang gawin ang lahat sa isang araw. Ang lupang pinili ni Juan para itayo ang hardin ay malaki at tahimik. Matatagpuan sa tabi ng isang maliit na ilog na dumadaloy sa nayon. Nagsimula siyang magtrabaho mag-isa, nagtatanim ng mga puno, naglalagay ng mga upuan at lumilikha ng isang bukas na espasyo kung saan ang mga tao ay makakapagpahinga. Sinimulan ni Juan ang lahat mula sa mga pangunahing hakbang. Hindi niya kailangang magmadali.
Naunawaan niya na ang mga magagandang bagay ay nangangailangan ng oras upang lumago at ganoon din ang hardin. Bawat puno, bawat bato sa hardin ay dahan-dahang inalagaan ni Juan. Araw-araw nagtatrabaho si Juan mag-isa sa hardin. Hindi niya kailangang magturo ng iba dahil naniniwala siya na kusaring dadating ang mga tao at makikilahok kapag naunawaan nila ang halaga ng hardin. Sigurado siyang aabutin ng oras ang paggawa, ngunit hindi siya kailanman nagmamadali. Alam niya na ang proseso ay kasing halaga ng resulta, ang paglahok ng komunidad. Matapos ang ilang linggo, nang magsimula ng magkaanyo ang hardin, unti-unti nang naging mausisa ang mga tao sa nayon at nagsimulang makilahok. Isang umaga, habang si Juan ay nagdidilig ng mga halaman, isang grupo ng mga kababaihan sa nayon ang dumating at nagsimulang tumulong. Nagdala sila ng mga bulaklak, mga gulay at mga punong prutas para itanim. Babae Juan, ang ganda ng hardin na ito. Pwede ba naming tulungan ka pang magtanim ng mga halaman? Ito ang mga halaman na itinanim namin sa aming mga hardin. Ngumiti si Juan at mahinahong tumango. Salamat sa inyo. Makakatulong kayo upang maging mas malago ang hardin. Gawin lang ayon sa inyong paraan. Huwag magmadali. Lahat tayo ay makakatulong upang lumikha ng isang magandang espasyo. Ang hardin ay hindi lamang lumago dahil sa mga pagsisikap ni Juan, kundi pati na rin dahil sa kontribusyon ng lahat ng tao sa nayon. Isa-isa, nagsimulang dumating ang mga tao at nagtrabaho ng magkasama upang alagaan ang hardin. Hindi lamang nila tinutulungan ang isa't isa sa mga gawain, kundi natututo rin sila sa isa't isa tungkol sa pasensya at kung paano mamuhay ng mabagal. Ang hardin bilang simbolo ng pagbabago ng nayon. Ang hardin ay hindi lamang naging isang lugar para magpahinga, kundi naging simbolo ng pagbabago sa nayon. Lahat ng tao sa nayon ay napagtanto na minsan, hindi na kailangang magmadali o maghabol sa oras. Ang kailangan nilang gawin ay maglaan ng oras para sa kanilang sarili, mag-enjoy sa mga sandaling tahimik at magtulungan sa buhay. Ang hardin ay naging isang espasyo ng buhay kung saan ang lahat ay maaring magpunta upang maghanap ng kapayapaan. Hindi lamang mga halaman ang makikita, kundi pati na rin ang mga kwento, mga saloobin tungkol sa pamumuhay, paggawa at pagtulong sa isa't isa. Ang mga tao sa nayon ay nagsimulang baguhin ang kanilang pananaw sa trabaho at buhay. Hindi na nila naramdaman na kailangan nilang gawin ang lahat ng bagay ng mabilisan. Sa halip, natutunan nilang gawin ang bawat hakbang ng maayos, magtuon ng pansin sa bawat gawain, at mag-enjoy sa bawat sandali. Juan at ang mga bagong aral para sa komunidad. Isang araw, muling bumisita ang punong barangay sa hardin. Tiningnan niya ang paligid at napansin na ang hardin ay hindi lamang nagbago sa espasyo, kundi pati na rin sa paraan ng pagtingin ng mga tao sa buhay. Punong barangay. Juan, hindi ko akalain na ang hardin na ito ay makakapagpabago sa ating nayon. Hindi lamang nito pinaganda ang nayon, kundi tinuruan tayo na minsan, kailangan nating magpabagal, tangkilikin ang mga simpleng bagay sa buhay. Talaga akong nagpapasalamat sa iyo. Kapag nagtatrabaho ka ng may kapayapaan sa iyong puso, makikita mong lahat ng bagay ay maaring magtagumpay ng hindi nagmamadali. Ang hardin ni Juan ay naging lugar ng pagtitipon ng mga tao sa nayon, kung saan nila natagpuan ang katahimikan sa buhay. Wala nang nakaramdam ng pagod o stress sa kanilang mga gawain. Natutunan ng lahat na magtrabaho ng may pasensya at mahinahon. Matapos ang unti-unting pag-usbong ng hardin bilang isang mahalagang bahagi ng nayon, hindi lamang naging tagalikha si Juan, kundi naging tagapangguna rin siya sa komunidad. Ang mga tao sa nayon ay nagsimulang magtungo sa kanya, hindi lamang upang humingi ng tulong sa mga gawain sa hardin, kundi upang matutunan ang paraan ng pamumuhay, ng paggawa ng may kalmado at pasensya. Hindi lang sa salita nagtuturo si Juan, kundi higit sa lahat sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Nagsimula niyang mapansin na hindi lang ang mga bata sa nayon ang maaari niyang turuan, kundi pati ang mga matatanda ay may matutunan mula sa kanyang estilo ng pamumuhay.
Isang araw, dumaan ang punong bayan kay Juan at inanyayahan siya upang tumulong sa pagsasagawa ng isang klase para sa komunidad tungkol sa pasensya at kung paano mamuhay ng harmonya sa kalikasan. Punong bayan, Juan, napansin ko na ang nayon natin ay nagbago ng malaki mula nang magsimula ka ng Hardin na ito. Pero sa tingin ko, kailangan pa natin ng higit pang gawin. Maari mo bang tulungan kaming mag-organisa ng isang klase para sa mga tao sa nayon kung paano mamuhay ng tahimik, magtrabaho ng dahan-dahan, at magbigay pansin sa kalikasan? Nag-isip sandali si Juan at pagkatapos ay pumayag. Hindi siya nais na magturo sa isang formal na paraan, kundi nais niyang maranasan ng lahat ang mga aral sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan at mga simpleng gawain sa araw-araw. Sa araw na iyon, nagsimula si Juan ng kanyang unang klase. Walang blackboard o mga aklat, kundi isang sariwang lugar sa labas na may berdeng Hardin bilang backdrop. Ang mga tao sa nayon, mula sa mga bata hanggang sa matatanda, ay dumating upang lumahok. Nagsimula si Juan sa pamamagitan ng pagpapaupo sa kanila at pagpapahinga ng kanilang mga isipan. Hinikayat silang huminga ng malalim at maramdaman ang bawat daloy ng hangin sa nayon. Upang maging epektibo sa paggawa, kailangan muna nating makuha ang ating sarili. Hayaan nating maging tahimik ang ating isipan at maramdaman ang ating paligid. Tanging sa ganitong paraan lamang natin magagawa ang mga bagay ng hindi nakakaramdam ng stress. Tandaan, hindi palaging ang pagmamadali ang magdadala ng pinakamahusay na resulta. Makinig ang mga tao sa nayon at nagsimulang mag-practice ng malalim na paghinga ayon sa itinuro ni Juan. Pagkatapos nito, ipinakita ni Juan kung paano magtrabaho sa Hardin. Hindi ito tungkol sa pagmamadali o agaran, kundi bawat hakbang ay dahan-dahan at maingat. Tinuruan sila ni Juan kung paano alagaan ang mga halaman, magtanim at higit sa lahat, kung paano tingnan ang mga gawain ng mahinahon nang hindi hinahayaan ng presyon at kaba ng mga ibabaw. Juan, itinuturo ang isang halaman sa hardin. Ang halamang ito ay nangangailangan ng panahon upang lumaki. Gaya ng tao, kailangan din natin ng panahon upang magtagumpay. Huwag magmadali, maging matiyaga. Bawat araw, kailangan lang natin alagaan ng dahan-dahan at makikita natin ang pagbabago. Natapos ang klase, ngunit ang mga aral na ibinahagi ni Juan ay hindi tumigil sa hardin. Ang mga tao sa nayon ay nagsimulang baguhin ang kanilang pananaw sa trabaho at buhay. Hindi na nila nararamdaman na kailangan magmadali. Sa halip, natutunan nilang pahalagahan ang bawat sandali sa paggawa at sa buhay. Si Juan ay hindi lang isang guro sa pamamagitan ng mga salita, kundi isang guro sa pamamagitan ng kanyang pamumuhay. Tinuruan niya kami hindi sa pamamagitan ng teorya, kundi sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon, sa paraan ng kanyang pamumuhay at paggawa araw-araw. At mula sa mga aral na iyon, natutunan ng buong nayon na ang pasensya at kalmado ang susi sa isang buhay na puno ng kaligayahan at kahulugan. Habang lumilipas ang mga araw, hindi lang binago ni Juan ang kanyang buhay, kundi nagbigay inspirasyon siya sa buong komunidad. Unti-unti, naging guro siya ng mga tao sa nayon. Hindi para magturo ng trabaho o mga tiyak na kasanayan, kundi para magturo kung paano mamuhay ng may kapayapaan, pasensya, at pagiging bahagi ng likas na ritmo ng mundo. Ang nayon ni Juan ay hindi na lang isang tahimik na lugar na may hardin, kundi isang komunidad na natututo kung paano mamuhay ng totoo. Hindi na nila kailangang magmadali sa trabaho, hindi na nila kailangang mag-alala sa bawat hakbang, kundi natutunan nilang pahalagahan ang bawat sandali, na bawat hakbang ay may kahulugan, at bawat araw ay isang mahalagang aral. Si Juan ay naging guro hindi lamang ng mga bata sa nayon, kundi ng lahat ng matatanda. Tinulungan silang makahanap ng kapayapaan sa kanilang buhay at mamuhay ng harmonya sa kalikasan at mundo sa kanilang paligid. Ang nayon ni Juan ay maraming pagbabago matapos makumpleto ang hardin. Hindi lamang ito naging lugar kung saan ang mga tao ay dumadayo upang magpahinga, kundi ito rin ay naging simbolo ng pagbabago sa paraan ng pamumuhay ng buong komunidad. Ang mga tao sa nayon ay hindi na tumatakbo laban sa oras, hindi na nag-aalala tungkol sa mga bagay na hindi nila kayang kontrolin. Natutunan nilang mabuhay ng mabagal,
magtrabaho ng may pasensya at tamasahin ang bawat sandali ng kapayapaan sa buhay. Hindi lang si Juan ang lumikha ng hardin, siya rin ang nagbago ng pananaw ng buong nayon. Araw-araw, patuloy na ginagawa ni Juan ang kanyang mga gawain. Hindi nagmamadali. Ngunit palaging natatapos ang bawat gawain ng may masusing pag-aalaga at dedikasyon. Hindi niya kailangang patunayan ng anuman dahil ang kapayapaan sa kanyang buhay ay sapat na upang maunawaan at matutunan ito ng iba. Hindi na tinuturing ng punong barangay at ng mga tao sa nayon si Juan bilang tamad. Nagsimula nilang tawagin siyang Juan ng Kapayapaan, isang tao na hindi lamang marunong magtrabaho, kundi marunong ding mamuhay ng may pagkakaisa at kapayapaan. Pumupunta sila sa kanya hindi lang para magtanong tungkol sa mga gawaing panghardin, kundi upang matutunan ang kanyang pamamaraan sa pamumuhay at pananaw sa buhay. Isang umaga, bumisita ang punong barangay kay Juan. Tumayo siya sa harap ng hardin, tinitingnan ang mga lunsyang halaman at katahimikan na nilikha ni Juan. Punong barangay, Juan, hindi ko kayang isipin na ang hardin na ito ay magdudulot ng ganitong pagbabago sa ating nayon. Hindi lang tayo nagkaroon ng isang maganda at tahimik na espasyo, kundi isang lugar kung saan matututo tayong mamuhay ng may kapayapaan, hindi nagmamadali at hindi stressed. Tinuruan mo kami ng isang mahalagang aral. Ngumiti si Juan ng mahinahon, hindi nagsalita. Hindi niya kailangan ng papuri, dahil alam niyang ang hardin ay nagsabi na ng lahat. Ang nayon niya ay nagbago, hindi dahil sa pagmamadali, kundi dahil sa pasensya at kalmado sa bawat hakbang. Ang komunidad sa nayon ay hindi na nararamdaman na kailangang gawin ang lahat ng bagay ng mabilisan. Natutunan nilang, kahit gaano man kahirap o ka-pressure ang mga gawain, basta gawin lang ng dahan-dahan, nang may pasensya at dedikasyon, unti-unting magiging maganda ang lahat. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimula ang mga tao sa nayon na ilapat ang mga aral na itinuro ni Juan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mga bata ay natutong magtrabaho ng masusing, pinahalagahan ang bawat sandali, habang ang mga matatanda naman ay natagpuan ng kapayapaan sa bawat gawain nila sa araw-araw. Hindi kailangang gawin ni Juan ang anuman ng espesyal upang mapanatili ang pagbabagong ito. Kailangan lang niyang mamuhay ng tapat sa kanyang sarili, magtrabaho ng may kalmado at malasakit, at kusa ng matututo ang mga tao sa paligid niya. Ang kwento ni Juan ay hindi tungkol sa pagiging dakila, kundi sa pamumuhay ng simpleng buhay na puno ng kahulugan. Tuwing umaga, kapag ang liwanag ng araw ay dumaan sa hardin, si Juan ay patuloy na uupo sa ilalim ng puno, tumitingin sa langit at ngumiti. Hindi niya kailangan patunayan ang anuman. Ang kapayapaan sa kanyang puso ay siyang pinakamalinaw na sagot sa lahat ng bagay. At kapag tiningnan niya ang mga pagbabago sa komunidad, alam niyang siya ay namuhay na makulay at makatarungan. Ang nayon ni Juan ay hindi lamang naging isang tahimik na lugar na may mga luntiang puno, kundi isang lugar kung saan natagpuan ng bawat tao ang kapayapaan sa kanilang puso. Isang lugar kung saan natutunan nilang hindi kailangan magmadali upang magkaroon ng isang buo at masaganang buhay. Mabagal lang, mag-enjoy sa mga maliliit na sandali. Iyon ang tunay na kagandahan ng pamumuhay. Patuloy na namuhay si Juan ng magaan, kalmado, at palaging handang ibahagi ang mga aral ng buhay sa mga tao sa kanyang paligid. At kahit na ang buhay ay magpatuloy, pinananatili pa rin ni Juan sa kanyang puso ang paniniwala na ang pasensya, kapayapaan, at kabutihang loob ay mga walang hanggang halaga.